Marlica na naman ang pupuntuhan ko. Yung mga vlogs ngayon ni Madam Marlica ay patungkol sa personal na mga buhay na may buhay. Alam mo, sabihin natin, ang galit niya kay First Lady, lahat inungkat, lahat ng Marcos inungkat. Ano? Inungkat niya. Pero galit lang yun sa mananloob, pati taong bayan, isasama niya. Mali yun. Mali yan, Marlica. Mali. Magkasundo tayo kung tuligsain natin ang mga nangyaring mali sa Malacanang, magkaisa tayo dyan. Pero kung mga personal attack mo, ako mismo ang kaaway mo, huwag mo idamay ang taong bayan. Kung ang personal mong laban. Ano? Pati ba mga private na mga usapin, mga marites, mga chismosa dyan, dadamay mo yun? Ano yun? Para ka na rin nagpalit after Inday Badida, mayroong isa eh. Mayroong isa, yung nakalimutan ang pangalan nun, na isang chismosa na rin, parang ikaw pumalit eh. Ha? Dapat focus tayo doon sa mga korupsyon ng gobyerno. Ano? Yung ginagawa ni First Lady na kalukuhan, na nagpapatakbo ng gobyerno, na sinasabi mong kawatan. Hindi, wala akong masabi yan, totoo yan sinasabi mo. Ha? Pero yung mga personal, magmula kay Marcos Sr. hanggang ngayon, ha? Walang presidente na walang kwento. Okay. Kay President Marcos, may alam na kayong kwento kasi inuulit ni Marlica ngayon. Pangalawa, kay Cory Aquino, may kwento rin alam ninyo. Ha? Marami kayong alam rin kay Madam kay Cory Aquino. Dahil sabi ko nga, pag ang normal na tao, physical, kailangan natin. Ha? Normal ka eh. Kung abnormal ka, hindi mo kailangan yan. Okay, after Cory Aquino, sinong pumalit? Si Capidel, ano? Hindi na natin pag-usapan yan. Mula pa nung nasa serbisyo yan, meron ng kwento, ano? Okay, pumalit kay Capidel, si Erap, di mas lalo. Dapat sana yun ang ipunteriyahin mo. Mas lalo yun, ano? Now, after Erap, OJME, nako! Parang dalawang mata ko rin, nakakita rin ako eh. Ha? Nakita ko din dalawang mata ko eh. Pero, kilala ko pa. At saka mayroong national issue. So, pinag-usapan lang natin ha. Para in fairness do sa binibira ni Marlica kasi parang ngayon lang may problemang ganyan eh. Okay, after GMA, Pinoy. Mas maraming kwento kay Pinoy. Bakit hindi siya nakapag-asawa? Mayroon akong kwento eh. May kwento ko, isang general, ano? Isang general. Nag-general eh, pero dapat hindi mag-general yun eh. Kasabay ko manligaw yun eh. Nanligaw siya. No? Ito, marites na, kasi nagdagan ko lang ng marites, no? Kasi chismis lang yung ginagawa ni Marlica eh. Nanligaw ako. Nanligaw kaming dalawa, nagkasabayan. Pero brusko man ako, brusko rin siya. Pero dahil mas senior sa akin, at saka medyo mapera, siyempre, pinabigyan ko na lang kasi senior rin sa akin. Nalaman ko after 3 months, galit na galit yung babae. Bakit galit na babae? Akala ng babae, maging masaya siya at maligaya. Yung pala, lalong nadagdagan ng lungkot. Parang gano'n niya sa kwento kay President Pinoy, ano? Okay, so after Pinoy, sino na pumalit? Kidigong, wala na. Siyempre, sa salita pa lang ni Kadigong. Salita pa niya lang. Hindi pa nakikita. Alam nyo na ang ibig sabihin. Okay, dito kay Pangulong Marcos. Sige, labas nyo na lahat. So, ang point ko doon, lahat may kwentong presidente. Walang may kwento. So, Madam, huwag mong idamay ang personal na galit mo, pati personal na mga
mga situation sa Malacanang, pakialaman mo. Ang pakialaman natin, yung mga ginagawang mali para ituwid natin. Magkaisa tayo dyan. Pero ngayon, dahil nakuha ko yung vlogs mo, nawawalan na ako ng gana. Para bang yung sa, parang ikaw na yung isa sa mystery media na mga kwentong badiday. Kalimutan ko lang pangalan ng isa eh. Puro issue yung kanyang chismis, ang kanyang mga nilalabas eh. Okay, Madam Maharlika, magkaisa tayo sa sinimulan mong katotohanan. Dapat doon lang tayo pumukos para magkaisa tayo at magtulungan tayo. Salamat. Itong puting ahas ko ngayon, ibang klase to kasi close nila. Actually, pamilya nila to, na galit sa kanila. Alright? So, ano ba ang chika boom boom? Okay, di ba narinig niyo mga hitad? Narinig niyo naman sa mga balitang artista. Alright? Balitang artista na ang pinagbibintangan si Senator Amy Marcos. Pinagbibintangan ng ating manang na anak daw niya itong si Little Amy. Diba? Pero pag tinignan mo, yung itsura, yung hugis ng mukha niya, at saka yung itsura ng tatlo niyang anak na lalaki, ang layo talaga. Kasi yung tatlo, magkakahawig. Pero si Little Amy, na I think bira naman siya lumabas sa media at mukhang tahimik siya. Pero habang nag-google ako, nakita ko may interview pala sa before election sa kanyang kapatid na si MJ Marfori. Ngayon ko lang nalaman to mga gatong chika boom. Kasi I have to research. Kasi nga, nagbigay sa atin ng expose. Marami akong expose, mga listahan ng expose. Isa-isa lang. Marathon talaga tayo. This is so exciting, mga palangga. Alam naman natin na, kung kayo ay nakanood ng Made in Malacanang, sinabi doon, script ni ni Senator Amy, na si Bonget, si Coting ng Norte, ay talagang sinabi mismo ni Senior Marcos doon sa role ni Cesar Montano na may siya mag-party. Party daw sa go? Alright, go na tayo. So, siyempre, pag binibigay tayo ng information ng puting ahas, lalo na kamag-anak ito nagbigay sa akin. Galit na galit talaga, gustong manakit. Galit na galit dahil dinorobo siya ni Liza at ng kanyang mga parallel group, ay kung sino-sino pa mga nag-campaign sila, gumasta sila ng bonggang-bonggang milyones, di ba dahil akala nila, sumusuporta sila para sa pagbangon muli, yung pala, mga smugglers muli lang ang babangon. Pero syempre, alam nyo na mga hitad kung ano yung mga pinaglalaban natin tungkol sa smuggling. Hindi ko na ulitin yan kasi mas juicy ngayon. So, ayon sa ating puting ahas, si Kuding ng Norte, I love Marites, sabi ni Romel muli. Pagka ko na yung pangalan ko, Maharlika Marites. May kinalaman ko dito, yung mga nagmamarites sa akin, nasa loob. So, narinig nyo na ba itong mga chika bumbong na ito? So, ayon sa ating puting ahas, di ba kanina may pasabog tayong bonggang-bongga na yung BFF ko, meron Junakis sa puno ng mangga. Panoorin niyo na, yung tungkol sa, hindi ko kinikerry ito palangga. I just can't imagine. Just can't imagine. May kantang ganun, di ba? Anyway, hi! Pakalala mo na yung anak mo. Pakalala mo na. Para masilayan namin. Okay? So anyway, mga palangga, ito ang chika boom boom. Sabi nitong aking puting ahas, nung panahon yaon, nung panahon na si Kuting ng Norte ay bangag na bangag, at sobra ang party with pulburon. Alam niyo naman yan, open book naman yun eh. Diyos ko, si Duterte yung pasimuno yan. Akala ko nga, santo si Bongbong. Akala ko nga, Nisaya. Yung pala, under Nisaya. At hindi lang nun, dahil pa natin nalaman. Ilalabas natin ang balita sa pagbabalik ng... Parang commercial ko lang, kunyari. Pagbabalik ng Maharlika Marites. Okay, go. Tuloy na. So, during swinger party, nung panahon ng kanyang kabataan, ayon sa ating puting ahas, high na high ang Kuting ng Norte at mga bakling. Tinira niya, ginondot niya ang kanyang pinsan. Narinig niyo na ba ito?
First time ko narinig in the history of my life. Alam mo kung nalaman ko lang, ito, hindi na sana ako nag-BBM, hindi sana ako nag-ganon-ganon. Hindi na sana ako nagbuang-buang kasama kayo, no? Hindi ko kasi alam to eh. Mukha naman tayong mukha tayong naging show nga bells tayo ng panahon na yon. So, ayon sa kanyang kamag-anak na puting ahas ko, si First Gentleman, aka Kuting ng Norte, habang siya'y high na high, ay chinorba galore ang kanyang pinsan. Actually, yumao na. Tanuin natin. Yumao na ang pangalan. Ayon sa puting ahas, wala akong kinalaman dito. Anong malay ko sa buhay nila? Si Teresita Romualdez. Pinsan niya. At ang naging bunga, sino wala niya? Sabi ko niyata kanina. Itong si Little Amy. Oh my God. Hindi ko kineri to. Narinig niyo na yun? Quits lang sila, no? Si Smugs na anak ng puno, si Kuting, inanakan ng pinsan. Incest yun, bakla. Diba? Kung yun ay, well, kamag-anak ang nagsabing ko sa akin eh. Galit na galit sa kanila eh. Dinarobo daw nila itong kamag-anak nilang puting ahas eh. So, ginugol ko. Sabi ko, wag ka mamaya, niloloko lang ako nito mga palangga, di ba? Niloloko lang tayo. So, ginugol ko ng bonggang-bongga, ginugol ko kung sino ito si Teresita. May lumabas sa PEP na article. Okay, let's go, Pepe. Okay, lumabas sa PEP, 2020 article. Dapat may ganun. May mga patikim. Oh my God, laglaga na, nilalaglag na ito. So, October 24, 2020, may article sa PEP. Ang tanong, urban legend, to narinig ko na to, ayoko lang kasi patulan to mga to eh. Kasi, you know, ako naman kasi, sabi ko naman, wala kung pakialam ko, nag-anak-anakan kayo, madami kayong anak, as long as you're a good person, you know. Sabi ko nga, nagkamali tayo, you know, wala namang problema, nagkamali tayo. Parang si Dudong Manny, di ba? Magkakahawig sila, nag-anak-anak sa gawas, hindi binibigyan ng sustento. But, you know, I'm done with Dudong Manny. Ito yung Kuting, ha? Baka maligaw ako ng landas. So, ayon sa PEP, anak nga ba ni Amy Marcos si Little Amy? Hindi mo niya kamukha ito. So, after 41 years, ayon sa article to, nabunyag na ang katotohanan sa urban legend na anak ni Amy Marcos ang adopted daughter noon ni na dating Pangulong Ferdinand Marcos at dating First Lady Imelda Marcos na si Little Amy. O mas kilala ngayon bilang si Amy Marcos o Amy Marcos. Alright. Naalala niyo yun, di ba? Sa usapan yan na sinasabi anak daw ni Manang Amy yun. Hindi pa lang niya anak. Kawawa naman si Manang Amy, pinagbintangan. Yung anak ni Bongbong pinagbintang sa kanya. Alright. Ang television entertainment reporter na si MJ Marfori Oida, ang isa sa mga, ay, wag natin yun, hindi naman importante yun. Alright. Kapatid niya pala, ito si Little Amy, ay kapatid pala yung reporter na si MJ Marfori. Kasi si MJ Marfori, naku baka alam ni ano to, kapag anak ba ni MJ Marfori, si Martin Marfori Andanar, yung friend na, itanong ko. Pagkichismis nga tayo, Sek, ano ba yung chika dito? But anyway, okay, si MJ Marfori at saka si Little Amy ay half-sisters. Oh, bongga, di ba? Sabi sa article ng PEP, basahin natin yung iba wala amang kwenta. Okay. Ito, malaki ang kontribusyon ng kredibilidad at ng bubbly character ni MJ Marfori para maging entertaining ang programa ni Raffy Tulfo. Kasi dati pala siya doon nag-work kay Sir Raffy, kay Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo. Kahit mabibigat ang mga problema ng ating mga kababayan na tinalakay at binibigay agad ang solusyon ng programa, kailangan ko lang basahin para ma-connect natin yung dati. Public knowledge na asawa ni MJ Marfori ang GMA7 News Oscar Oida.
Ikinasal ang dalawa sa San Agustin Church noong January 30, 2016. Doon namin nakita, ayan, kaya kailangan ikwento yun, doon namin nakita, pep to a pep, reyna ng mga chismis. Doon namin nakita na kabilang sa mga bisita si Amy R. Marcos na kilala ng bansa bilang Little Amy, ang adopted daughter ng pamilya Marcos noong si Ferdinand Marcos ay nakaupo sa Malacanang Palace. Noong October 2019, muli namin nakita si Little Amy sa burol naman ni Teresita Romualdez. Yun yung kanyang nanay, okay? Sa Santuario de San Antonio, Forbes Park in Makati City. Sabi sa article, si Teresita ang ina ni MJ. Maganda si Teresita pala, oh. Oh, maganda si Doro. Oh, yan, ang pagkada si Teresita. Si Teresita, ayan si Teresita sa malangit ang kaluluwa ni Miss Teresita Romualdez. Isasalansanin natin ang mga bagay-bagay. Sa burol ni Teresita, namin nalaman na siya ang biological mother ni Amy. Parang ano na. So 2020 lang nalaman. So noong si Marcos pa ang pangulo ng bansa, ang pagkakaroon ng anak sa pagkadalaga ng kanyang panganay na si Amy ay naging urban legend. Pinagbintangan nga si Amy. Hello, si Amy. Manang magsalta ka na nga. Aminin mo to, alam mo to eh. Para malinis pangalan mo dito, nadamay ka tuloy, ikaw pinagbintangan ka Little Amy na yan. Oh, sa bagay, kadugo niyo naman yan eh. Oh. Ayon sa naging kwento-kwento, kwento-kwento, sabi ng Pep, ayon sa naging kwento-kwento, ilihim na nagbuntis at nagsilang si Amy ng anak sa isang bansa noong 1978. At si Amy ang bunga. Ayon doon sa chika-chika. The American citizen si, no? Kung siya ipinanganak noong 1978 sa Amerika, natural-born citizen si Little Amy. Alright? Si Amy ay isang senador ng Pilipinas sa kasalukuyan. Makalipas ang 4 na isang taon, lumitaw ang katotohanan. Anak ni Teresita Romualdez si Amy. Noong binabasa ko palangga ang report ng Puting Ahas sa akin, sabi ko, sino ba itong Teresita Romualdez na to? So, sino to? So, ginugol ko. Nag-google ako. Ito yung nakita natin. Okay? Anak ni Teresita Romualdez si Amy na ipinanganak si Amy sa ibang bansa. Ang tanging lehitimong impormasyon na kumalat na urban legend noon sa pagkatao niya. Pamangkin. O, ano ni Bonget si Teresita Romualdez. Pamangkin ni former First Lady Imelda Marcos si Teresita dahil anak ito ng kanyang kapatid na si Vicente Romualdez. Okay. Mula nang isilang si Amy sa Amerika, so American citizen si Bakling, si Imelda na ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Alam mo ba, ng bata ako gusto ko maging storyteller, yung mga pangbata. Isang dapit hapon, may isang hapon na may bitbit na kahon, na may lamang sabon. Okay, wala lang na maisip. Okay, gusto ko maging Makata dati. Incest, sabi ni Summersense. Okay, so ayon dito sa PEP, si former First Lady Imelda Marcos na daw ang nag-alaga. Hanggang ngayon, sina Imelda at Ferdinand ang kinikilala niyang magulang. Nang magdalaga si Amy, naging bahagi rin siya ng music industry bilang drummer ng indie music band na Dorks. Dorks? Okay? Yan. Nang tanungin namin si MJ kung half-sister niya si Amy, dali-daling sagot ni MJ Marfori ay, yes! Tuwang-tuwa sa galak. Ayon kay MJ, super close kami. Super fun niya ako. Okay, pwede na ba ako may storyteller? Pambata. Isang kumpirmasyon ito na nagbigay tuldok sa urban legend na anak ni Amy si Amy. At patunay na talamak ang fake news sa Pilipinas mula noon hanggang ngayon. True. Kasi mismo ang mga karakter dito ay nagpakalat ng fake news na adopted si Amy, yung pala anak ni Puting ng Norte.
Magandang article. So, alamin natin kung kailan ipinanganak si Little Amy kasi gusto ko na ang pagbablog ko ngayon, dapat may showbiz. Marites ka mo, di ba? Ikaroon na natin ang bonggang-bongga. Todo na natin to, bakling. Alright, sino to? Amy. My God, pero sa totoo, hindi ko kiniri ito mga itan. Insist ito pala, may kaso nga ito, dapat kulong ito eh. Anyway, ipinanganak si Amy Romualdez Marcos. Okay, Amy Romualdez Marcos, na Filipina, nakalagay din sa Google, oh. Nagkita ko sa Google. Kailan siya pinanganak si Inday? Maganda naman si Inday. Kamukha siya ni Bongbong. 1979. May 2, 1979 siya pinanganak. Ayon sa article, so fake news yun. Kasi ang article na binasa natin kanina, nanganak daw, yung urban legend, nanganak daw si Senator Amy noong 1978 sa Amerika. 1979 si Little Amy pinanganak. So, hindi si Little Amy pinanganak niya. So, well, you know, it's totally hindi si Amy kasi mismo, sinabi ni MJ Marfori na sa half-sister niya si Little Amy. At ang nanay nila ay isa si Teresita Romualdez. So, malangit na nga niya ang kaluluwa. Anong pag-uusapan natin dito? Hindi pa tayo tapos. Nangyari daw po ang mga eksenang kaganapan ay nung sabog na sabog sa pulburon si Bongit. Question, bakit? Di ba, mga Romualdez, maayos naman ang buhay nila. Di ba? Ako, nanganak ako ng maaga, di ba? Di ba? Anak mo na bago kasal, college student, di ba? Ganon. So, bakit hindi ni isang article wala akong makita kung sino ang tatay, yung biological father ni Little Amy? Kung naanakan ka, kahit pa paano may tatay ka, di ba? Di ba? Hindi kahit pa paano talaga may tatay ka. Di ba? Kung unless na, you know, well, kung may mga nangyayari na one night stand, di ba? May mga one night stand na nagtsuktsakan, tapos biglang nabuo. Pero kilala mo pa rin kung sino yung one night stand mo, di ba, Bongbong? Kilala mo pa rin. At pwede mong habulin. O kung hindi mo habulin, hindi mo na kailangan habulin actually. O, kausapin mo, baga naman gusto mo paninigan, pambibig ko ba? Mga ganon ba? Kung hindi naman, jutang hindi na mo. Pakulam kita, mga ganon. Okay, so ina-analyze natin ang mga eksenang ganap. Bakit sa larangan ng politika at showbiz chika ay walang lumabas kung sino ang biological father ni Little Amy? Ang sinabi, inadopt from Teresita Romualdez. Sino ang tatay niya? Kung di man sila nagkatuluyan, kahit pa paano, yun ang prominenteng pamilya, kikilalanin yung anak mo. You know what I mean, darling? Wala ang ginalaman dito, mga balangga. Wala akong kamuang-muang dito, ewan ko sa inyo. So ngayon, nag-chika bumbu, mga itad. Meron pa. So, ayon sa ating puting ahas na relative nila to, Diyos ko po, kasi kayo eh. Wala kasi kayong utang na loob. Totoo, yung mga relative nyo, umaalsa na, baka mamaya, nasa galsada na yung mga yan. Pinagastos-gastos yun ng pera, yuta. Diba, nangako kayo na ibangon nyo ang Pilipinas. O, ito na. Nalumabas na sa Pandora box. Giatay. Si Grace po, sinong ama niya? Sabi ni Wallflower. Yan ang alamin natin. Kailangan puting asang magbigay sa atin kasi, you know, grabe dahil mga chika bumbo mo, no? Pero you know what? Ito kasi panlilin lang po sa taong bayan, eh. Di ba? Ano yan, may Wallflower daw. Ngayon, ito ang chika bumbum. Kung anak ni Kuting ng Norte, ang kanyang, si Little Amy, ano yun? Yawa. Kung anak ng Kuting ng Norte si Little Amy sa kanyang pinsan, ano ang tawag doon? Ano? Kasalanan yun, palangga. So, ang mga eksenang kaganapan, sino ngayon ang guardian ni Little Amy noon? Sagot, kausapin natin yung BFF ko. No, not really BFF. Yung friend ko. Na na-meet ko na chief of staff ni Sandra. Ni Charis. Oye, ikaw pala ang ano nito ni Little Amy. Kaya pala super close kayo. Si Yeye Vivas. Sorry, Yeye. Ano, sorry, not sorry. Nabanggit ka dito. Ako yun, naman ang bunganga ko.
friends tayo, pero alam ko, papanood mo to. You know, I'm just a text away. Ikaw, ang chief of staff ni Charis, ang guardian. Oh, guardian daw ni Little Amy. So tinitignan ko kung si Little Amy 44, si Yaya siguro, I think 50 some 58. Guess lang. Oh, malapit na mag-60. So possible talaga 44. Kino-compute ko 44, kung 6 kung 44. Paano guardian siya nung, well, you know. Kaya tatanungin natin si Yeye, yung BF, yung friend namin. Kasama ko sa dinner, mabait naman doon sa akin. May mga eksena din to eh. Kanya-kanya taga-eksena din sa politika. So ito daw, ang guardian civil, ang guardian ni Little Amy noon. Si Chief of Staff, Yeye Vivas, Chief of Staff of Charis. Kaloka to mga kaya. So mga palangga, kanina pinag-usapan natin na si Smugs ay ginontot ng isang abogado at nagbunga ang kanilang pag-jontotan. Si Kuting, kaya pala, no, ang gulo, no? Ang gulo ng mga eksena. Si Kuting ay chinorba ang kanyang pinsan. Half kasi magkaiba ang ama. Kaya nga, magkaiba. Siyempre, half nga. Ngayon kung full, hindi pareho. Full-blooded. Diba? Kung buhay si President Marcos Sr., ano yan, tinaob na niya ang bunga, tinaob niya na ang bunga ni Maharlika. Really? Lab ako nun. Lab ako ni President Marcos. You know what? Senior, pumapalakpak siya ngayon. Sabi niya, Maharlika, mabuhay ka. Maharlika, mabuhay ka. Ang taong may disiplina sa sarili ay aangat ang sarili. O mga ganon. Ganon si President Marcos, diba? Sino ang anak ni Unanay kay Puno, sabi ni Beshi? Hindi pa binibigay ng puting ahas. Yan ang aabangan natin. So mga palangga, sa seryosong usapan, nakakaloka, no? So, pass na to eh. Diba? Pass na to. Pero pinapakilala lang ng puting ahas kung sino yung leader natin. Ang dami nilang ang daming kaletsyan sa buhay. Kaya talagang nabudol tayo. Diba? Imagine mo, nagpa-virgin effect. Si Liza Smugs, kunyari matino, 'di ba? Kunyari ganun. You know what? Sabi ko kanina, yung pinaglalaban natin dito, wala akong pakialam sa juntotan nila, tsuktsakan, tirahan nila. Wala akong pakialam kahit magsunog sila ng baga, magsunog sila, magpulburon sila. Kasi mga palangga, ang issue kasi dito, they're running the government and ginagastos nila yung pera natin. Yun yung problema natin. May beshi, bigyan din ng assignment si Puting Ahas. Zoro Royal Family daw kasi, kaya pwede daw yan, magpinsan okay lang. O, di ba? Pwede, no? So, yun yung chika boom boom mga palangga. So, ayon sa ating Puting Ahas, si Kuting ay chinorba yung kanyang pinsan na si Teresita Romualdez na sumalangit na kanyang kaluluwa, di ba? Tapos anak nila, well, yung sabi naman sa PEP, you know, anak na si inamin na si Little Amy. Kaya nga sabi ko, bakit hindi lumabas yung kanyang tatay? Di ba prominento, bakit walang tatay? So tapos si Imelda kagad, si former Imelda Marcos kagad nag-alaga. Siyempre, nandiyan naman natin sa pamilya, we have to cover up yung mga pangit na nangyari sa bayan natin. Pero kasi, once na tumakbo ka sa public office at ginagastos mo ang pera ng bayan, may karapatan na questionin ang iyong mga aktibidades. Kasi, katulad ni Liza Smugs, patayo ng bahay, ipon ng pera, galing sa mga Smugs. Tapos, you know, baka ang iba doon binibigay sa kanyang Junakis na ikinukubli niya. Diba? Doon tayo nagkakatalo. Doon naapektuhan ang bayan natin. Diba? Ang mga Pilipino. Wala nga tayong pakialam kahit magtsorbahan sila magkakapatid, mag-swinger sila. We don't care. Trip nila yun eh. Kung sila isabog, you know, trip nila yan. Feel nila yan. Wala na tayong pakialam doon. Pero kasi mga palangga, di ba? Kung ako, kunyari tumambling-tumbling ako, wala naman tayong pakialam kung tumambling ako kasi wala naman akong ginagastos sa pera ng bayan. Mamaya, tutumbling ako. Di ba? Kung ordinaryong citizen lang naman tayo, wala naman tayong kinalaman sa pera ng bayan, wala tayong pag-uusapan. Pagkachismisan lang tayo ng mga grupo, ay, alam mo ba yan, ganyan. Ay, yung kapitbahay ko. Ay, si Marnica Chubat, you know, that's normal.
Sabi na nagsabi, demanda ka. Ang dami na nanood ko dyan. Hindi pa nga pinanganak yung kinatatakutan ko. Demanda daw kapag sila yung demanda ko, mga hitad. Ano yung demanda sa akin? Lumabas ka na sa PEP? Nasa PEP na nga. Ako nga, binasa ko lang, tinranslate, inano ko lang, inaudio ko lang. Kinalaman ko dito. Takot lang yun ni Lisa magdemanda ba kaya siya mag-isa sa korte. Kahit abogado siya, kaya ko siyang gisahin ng bonggang-bongga. Lalo na hindi siya dire-diretso magsalita. Hi, Marlingkin! Nalaglag ako sa hagdan. Alam mo, magsabog ka. Hindi ka kahit abogado ka. Hindi mo na may isip ang tama. Bakla, isang Marley ka, kaya kang durugin na parang full gas. Kakainin ko ng alikabok sa korte yan, kahit abogada siya. Ihigop siya ng alikabok sa ilalim ng dagat. You know? Kasi kapag mentally disturbed, you know what I mean? Mentally challenged ka, hindi ka talaga makakapag-function yung utak mo. And sad to say, you know. Kapag inabuso mo yung katawan, nilaglagan mo ng nicotine, yung nicotine, okay lang, marami ako lang smokers, matatalino eh. Pero pag sinamahan mo ng pulburon, ng jalak, at ng jontot, bonggang. Ang jontot, okay. Sarap yun eh. Ayaw pa, masarap yun. So ngayon, hanap tayo ng isang article dito. Okay, Amy Marcos. Okay. Teresita Romualdez. Ayan. Oh, wow. Ayan o, mahal ni Bongbong yung apo niya, oh. Ay, ni Bongbong. Ni pangalan niya, ni Ferdinand Marcos Sr. Mahal na mahal niya yung apo niya. Okay. Anak nga ba ni Amy, October 24? Ang daming article. Okay. Ano pa? Ano siya sabi dito? Newspapers. Ano to? Mga chuba-chuba article. Okay. Sa surface media grounded sa kaya nga siguro tahimik siya, no? Bakit tahimik siguro si Little Amy? Kaya, alam mo, pinanood ko yung interview niya. Parang may something lang ako na parang, you know, if you're product of incest, di ba may ganon? Pinag-aaralan namin yan eh. Kapag product ka ng incest, mayroon something na effect sa anak. Hindi ako nakapag-review ngayon eh. Pero mayroong something na effect. Nahanap ko dito, ha? Tingnan mo dito, article. Tingnan mo sa artikulo 88. Ayan, artikulo 88. Si Dodong, ayan, si Inday Amy, ayan, ito meron pa. Meron pang isang article. May article. Tingnan natin ang article. Ayan, ang ganda naman pala ni Teresita Romualdez. Kaya tawag siya ni Lisa Smag. Hindi maganda. Maganda si Teresita, yung pinsan ni Bongbong. Ganda. Ano ba chika dito? So, ang nanay niya talaga si Teresita, no? Okay. So, hindi si Amy. Yun lang. Yun ang chika mo. So, kaya si Amor Gadi natawa sa mga John Totan galore. So, ang sa akin lang dito palangga, this is your government now. So it's up to you. Alam nyo, di ba naglabasa na ngayon yung kanilang tira kay Duterte. Sabi ni Wildflower, si Little Amy ba may asawa na? Tahimik na siya, may asawa na siya. So di ba, noon para usapan. So nagpakalat din ng fake news. Yun, no, sila Marcos Sr. at si former First Lady na adopted nila. Siyempre, they can cover up nila. So wala naman sanang problema yun eh. Wala sanang problema kung ang government natin ay hindi nila dinodorobo. Diba? Wala na, problema nilang pamilya yun eh. They deal with it already, diba? Okay na sila, nagpatawaran siguro sila kasi gano'n naman ng pamilya, nagkakasakitan tayo, nagkakaanuhan tayo. At the end of the day, magpapamilya tayo, lalo sa kultura ng Pilipino, diba? Iba ang kultura natin, iba rin ang batas natin. Pag sa Amerika mo gawin yan, malamang kulong na si Puting ng Norte. Well, hindi rin siya siguro makukulong kasi kung kinover up nga. Diba? Hindi mo sasabihin, tinago nga nila na matagal, ngayon nga lang natin nalaman. Diba? Walang makukulong. Pero, yung guilt feelings mo sa loob na pinaniniwala mo yung tao na ito, ganyan, yung pala hindi naman ganon. So, ang system dito mga hitad, so this is the administration that we have based sa ating mga reports sa babae ng babaeng ahas, patungkol kay babaeng ahas, galing sa puting ahas, ganito pala kadugyot. Kaya naman pala, mahilig sila sa dugyots. Di ba?
Tama pala mga bati Rowena Ganson dati sa kanila. Ano ba sinabi ni Inday Rowena? Dahil kaaway ko si Inday Rowena eh. Biga-biga din kasi si Inday. Dilawad kasi si Inday Rowena. Ano ba sinabi ni Inday Rowena? Oh, mayabang kasi si Inday Rowena. Gusto mong buka ng ulo yung giatay na yan eh. So anyway, ano sabi niya? Hindi ko napanood. Sabi ni Belma, incest, hindi na paglabanan ng init ng katawan dahil sa tama ng pulburon. Yun nga. Kasi di ba nagpapalitan sila ng mga churba-churba, ek-ek, you know? Kasi when you're not in your mental capacity, kasi kung nasa tama ka pag-isip, hindi mo na magagawin yan magkipag-yuntot-yuntot. Kasi, syempre kung nasa mental capacity, nasa tama kang mentalidad, syempre jujuntutin mo yung may pag-ibig ka o may pagnanasa ka. No, I mean, well, siguro noong time na yon, nagnasa talaga siya, hindi yun na nakilala kung sino yon. Baka yung kanyang pinsan, ikasama niya rin nagtuturba-turba. So we don't know. Wala naman tayo doon. Pero itong mga eksena ito, ha? Christy, per minute. Nagawin ko na ng trabaho si Manay Christy. Ay, nako, okay lang yun. Ay, nako, gatay. Nako, naon sa man yung mga buhi na doon. Basta ako mga palangga. Okay? Sabi ko nga, wala, wala naman din talaga tayong pakialam sana sa mga jontota na yan. Pero ang issue ko dito, kung bakit ko to sinasabi, ang issue ko dito, wala, dinorobo niya Pilipinas eh.